buntag mga kabrigada, kini ang inyong alagad sa kanginan na Kabrigada Carlo Guzman Dugaduga. Agosto 20 tuig 2021 adlawng Biyernes karon mga kabrigada. Og mayong adlaw kaninyong tanan. Kini inyong alagad Val Gilaran. Ayaw kalimot ha nga adlaw Biyernes karon kabrigada Carlo. Yes. So timan-an ninyo nga kada Lunes hangtod sa Biyernes mag-uban ta dinhi aron sa paghisgot sa mga isyu nga nagalambigit kanatong tanan. O kini atong hatagan og pagpatinaw, Brigada Carlo. Isyo nga atong hatagan ug pagtagad, atong kadtaron, atong himay-himayon aron nga maghatag kanatong dugang kasayuran ug kaalam. Kada adlaw gikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes, mga kabrigada makauban mininyo aron nga mohatag ta og dugang kadasig og dugang impormasyon sa atong mga kaigsunan, sa atong mga kabrigada. Dinhi lamang sa atong programa ang Encuentro. Biyernes na. Biyernes na. Parang kailan lang, Biyernes na. Right, 1 week na ta nga nagkuyog. 1 week na. Dinhi sa atong programa ang Encuentro. So, 1 week na punta nagkakuyog sa atong mga kabrigada. Mga kabrigada, no? Ayaw lang mo kabalaka mga kabrigada kay tinuod aning inyong mga kabrigada dinhi sa Encuentro nga programa medyo kuan na ni tiguang na ni mga idaran na ni. Idaran lang. Sakit yung hawak na kuana basta tiguang. Ano dai wa pa dai sakit imong hawak. Idaran lang. Idaran lang. Pero kuan ni brigada nga Val, mura ni siya og serendipity. Kana bang wa gituyo pero nag-abot ang atong dalan og otro. Kinsay magdahom. 30 ka tuig. Of course, that's I guess mga 35 or 37 years. 37 years. Ikan sa una natong pag-uban kaniadto, adto mapanahon na mga kabrigada tag-as pa kay buhok sa kabrigada Val tul-id di siya buhok unya mura ni siya og babae og buhok kanang pinakuan bitaw pinayungyung. Pinayungyung gyud unya tul-id kanang way di kulot. Pero abi po ninyo mga kabrigada kini si Kabrigada Carlo kung kisa ni, nalimot ako sa artista nga kamukha nimo. Si Steven Seagal. Steven Seagal ang ilong. Ang ilong tanan, ang buhok tanan. Astang lihok. Steven Seagal man namo ni sa una dito sa Cagayan. Right. Pero 37 years na ang nakalabay. Those were the days sa Brigada Val. Ako nagpasalamat kog dako sa atong Ginoo. Kamo nagpasalamat mo sa inyong Ginoo tungod sa inyong kinabuhi. Mga mga engineers diri amot mapasalamaton ba ni sila sa Ginoo every day. Every day. Because it is always a blessing to be alive. Kay wala ilaing hinungdan nganong naata karon. Right. Gikan sa 37 ka tuig wa ta nagkakuyog. Kinigi mando ni sa Ginoo nga magkakuyog gyapon ta karon. Right. Mag-abot ang atong dalan, no? So kana sa tuyo nga makaserbisyo kita sa mga katawhan diri sa General Santos o sa Subsergeant, mga kabrigada, ang importante nga kahibalutang magpasalamat ug mutan-aw balik sa atong labaw makagahok. That's right. Onya aron nga atong isgutan ang isyu bahin sa waste management. Brigadang Val, no? Dinhi sa dakbayan sa General Santos dili mahuman-human. Gani mas hagit karon sa Jansan kung diin kung asa ilabay ang healthcare waste kana bang mga hospital waste Brigadang Val, no? Diin sa atong mga general sa gikan sa Matambalanan og kung ato ni isgutan at dinhi sa atong programa ang Encuentro Brigadang Val. Kinahanglan nga ato ni mapaklaro mapatinaw na to di kay kining mga waste magunato sa ospital dapat ma-manage ni siyang mayo. Kay kung naggasto kwarta atong gobyerno billions of pesos nga kwarta para nga masumpo nato kining COVID, pero pag dili nato ni ma-manage Brigada Carlo ang atong mga waste kinlabi nagikan sa ospital na actually naa diha ang pinakadelikado, no? Sinsya na sa mga nangaon karon kay ato ning mahisgutan o ato ning hisgutan ka brigada. Pero importante man kung kaini nga dapat maniobra ni siyang mayo dili lang ni mapatakag labay gani karon bisag asa ka mo adto kakita kang mga face mask ipanglabay-labay lang na sa dapli, no? Dili lang face mask kun dili apil na pod ang mga face shield. Face shield, no? So mao ni siya mga kabrigada nganong gitagaan na mo ni Brigada Carlo og sa Brigada News TV gitagaan nato ni og priority nga hisgutan nato ni karong adlaw kung unsa ba ang gihimo karon sa atong mga city officials kani mga hingtungdan nato nga mga officials unya ang ato pod
base kini sa atong observation o base po kini sa aktual nga nagakahitabo karon sa atong palibot, Brigada Carlo. Right. Unya sa akong murag na nagsilbi ni siyang sequel sa atong interview kagapong adlaw ni Mr. Pareha. Nonoy Pareha. Nonoy Pareha. No, nga diin ang General Santos adunay more or less 120,000 tons of garbage every day. Every day. Brigada nga balo niya apil na niya ang mga hospital waste. Nga diin matod pa ni Mr. Pareha nga ang mga hospital waste dinhi sa Jansan dito nila ilabay sa Marbel Marbel ug Davao. og Davao. Pero tanawon tani brigadang balog kung sa ni katinuod no kay we have plenty of private hospitals dinhi sa General Santos City. O diya karon og dili ni siya ma-manage og maayo, basi wala ta kabalo asa lang ni gipanglabay karon sa mga contractors. Kay Right. nagtuota nga mga private contractors ang naga maniobraan ni ining sa mga private hospitals nato. Aha. So kini ato ano lang morning ato ni isgutan karon para mapaklaro nato kung asa ni tinuod bagi ginadaan ni Davao, ginadala ni og Marbel o basin og naani mga cruising adtuan, no? Aha. So kana importante kana makaigsuuna no. Ilabi na gumikan kay kagapong adlaw. Nagisgutan naglambigit na sa kanibitang loan application sa local government unit sa Jansan nga mokabat sa 1.9 billion pesos. Kana. Aha. 1.9 billion pesos Brigada Bal. Di na tiyaw-tiyaw niya utangon ra ba? Utangon siya dito sa probably Land Bank ang bangko nga mopautang no pero dabawaan po nato Brigadang Bal nga duna pa di ay tay debt servicing sa pagkakaron buti masabot nga ang General Santos City nagpadayon pa og bayad og utang So murag sa previous nga loan. Buti pasabot nga napatay utang na punta. Yes. Laka. Mayo ba? Murag Mayo ba? murag dili mayo, no? Oo. So buti pasabot nga kung sige pangutang, way kwarta. Kaya sige magpangutang. Or kaha napoy kwarta o gusto lang yung mangutang. Pero matod pa sa atong budget officer kagapong adlaw si Sir John nga na daw tay kuan kanang capability. Sa kakayahan. Doon na tay kakayahan nga mobayad na Brigadang Bal niya. Naaman na siya concurrence no pag-approve gikan sa finance local finance sa Brigadang Bal no. So kana mo na mga hisgutanan o mga punto nato atagan og pagtagad kay dito tiaw Brigada Bal aran dakuha 1.9. O ni ato gi-summarize kagapong adlaw ang lista sa mga proyekto nga dapatan sa 1.9 billion pesos nag-unag gyud dinhi ang sanitary landfill project ka Brigadang Bal no. O niya that it will cost more than 600 million pesos. Right? Okay. So, so money ang importante kayo. Now, bugtong South Cotabato lamang ang adunay healthcare waste treatment facility, Brigadang Bal. Apan matod sa Provincial Environment Management Office sa South Cotabato, ang maong pasilidad, sakto ra gyud nga mo cater usab sa mga healthcare waste sa 28 ka mga tambalanan, clinics o dialysis center o private o pampubliko nga matambalanan sa lalawigan sa South Cotabato. Sa laktod, wala na sila magdawat pa og mga basura gikan sa uban nga mga lugar, Brigadang Bal. So mga kabrigada niya karon makauban nato no og blessed kay ta nga makauban nato ning atong Provincial Environment Management Officer sa South Cotabato no nga si Sir Siegfried Flaviano. Sir, salamat kay sa imong panahon nga gi-google sa amo diri karon sa Brigada News TV sa Jinsan sa atong tulumanon enkwentro. Kauban nato si Brigada Carlo o kini si Brigada Val Gilaran. Maayong buntag sir, welcome sa Brigada News TV. Maayong buntag Brigada Val o Brigada Carlo o pasalamat po kami no na imbitahan kami sa inyong programa na enkwentro. Sir, unang-una, Sir Siegfried, congratulations kaninyo nga kamo pa di ay tingali dinhi sa atong area sa Suksargen ang naay facility ngani congratulations sir no ka saludo kay mi sa inyo ha sir sa inyong gibuhat diha taga inoming idea ining inyong facility. Kaning atong facility no na ato ana ning gi-establishar
5 years ago pa, since 2014, kaya nakita na to kani problema sa ato mga hospital, no? Kung asa ilabay kini, kung makuha ninyo sa news na imo ni siyang national news nga ang mga basura usahay nga gikan sa hospital, naabot pa sa mga dagat, no? Naitabo sa Cebu. So 5 years na kining ato and actually awarded kini sa National DNR Environmental Management Bureau as Environmental Game Changer Awardee. So nag-cater kita, tama kong sulti ganiha, 28 sa tibok na itong South Cotabato, itong hospitals, mga clinics, no? O cater kita almost 800 kilos to isa ka punilada kada adlaw. Ang taas kini kung problema sa COVID, and dikita ko na first nakita sa mga quarantine facilities na to. So ato ang pasilidad ang nagtuwa, no? Ang mga basura nga ginasulti na ito nga toxic na hazardous waste o atong ginatreat dito sa tinugtok sa kantangan dito na imutang ang atong pasilidad. Sir, amo lang ipaklaro sa inyo, sir, no, kay kami ang Jinsan South Cotabato, part and parcel pa maginis sa South Cotabato. Sir, apil ba mi diya sa maong facility? Pwede ba mi makalabay po diya og basura namo diri sa mga hospital? Sa karon nagpropose pa mi sa among upgrading kay magkaya kami sa mo ano o sana ang sa company kasi din sa mo English sa mo as far as Surigao kay sa tibok Mindanao murag duha lang fasilidad ang treatment facility ang ang usa sa Davao ay nag-operate pa sila because last time nagproblema po sila kung asa nila ilabay kaya nag-request po sila din sa amo kung pwede mo partner sila. Buti pasabot nimo, sir, sa Mindanao duha lang kabuok ang naingini. Asa tong isa? Atua sa Cotabato? Sa Davao City. Davao City. Yes. Aha. I see. So, Sir Sigfred, Carlo Dugadugan, sir, no? Mautan na lang ko, doon na mo'y 1,000 tons of hospital waste every day nga inyong gi-cater, correct? One ton na siya. 1 ton. Punilada. So, bali, 1,000 kilos. Yeah, 1,000 kilos. 1,000 kilos. Palihog ko nung edukar sa atong mga katawan din sa Jansan, sir, unsay proseso ani, unsabay purma nining maong facility. Kaning ato kong facility lahi ini siya sa kanang makita ninyo nga regular nga pagkulikta sa basura. Naatay special nga van, no? Close van na siya nga nagakulikta sa atong mga hospital. Kaya moagi na siya sa proseso nga gitawag natong pyrolysis. Naatay technology dito naatay makina nga moagi diya ang basura galingon na siya moagi dito sa pyrolysis process kung masigurado na to dili na siya maka-infect, no? Pag naatay final nga disposal cell dili ni siya para sa common lang nato nga sanitary landfill kundi gidisenyo gini siya in compliance sa Republic Act 6969, no? Kanang sa Toxic and Hazardous Waste Management Act na to. Wala na siya special ng mga layer. Ayon may sigurado mga tubig sa lupa o most importante sa atong mga sa pansugan sa atong mga katawan. Sa ato pa, Sir Sigfred, kung mayon ka nga kuha ni siya, kasubay ni siya sa Republic Act 6969 ang katapusan lugar ani nga end product or end result kuha na environmental friendly na. Yes. Ginapaan na ito permit. Dili lang na permit diri nga ginakuha sa regional, kundi national DNR office ang naghahatag anak. Kanang ginatawag na ito nga TSP facility. Dugay na ang siyang proseso, pero nagpasalamat po kami diri, no? Napaninguhaan po na ito kuha og permit para maka-operate kita. Unsa may procedure ani, sir? Gi-consider ba ni sa South Cotabato Provincial Government kausa kay Economic Enterprise, Sir Sigfred? Yes. Nag-umpisa lang yun siya as amuan lagi pagtugon dito sa problema sa mga hospital, no? Kay kabalo kita, wala yung karong paglabay sa mga basura sa una sa atong niadto.
So, sa nag-upisa namin, nakita namo nga, uy, pwede man dahil ni mahimong economic enterprise. Kay every year, average namo na amin sa 6 to 7 million pesos nga makolekta. Ang among operational cost is only around 600,000 to 700,000. So, nahimubot sa economic enterprise na protektahan nato ang atong kinaiya o nakaginansya kita para sa atong probinsya. Meaning to say, pila ba inyong per kilo? Inyong ang bayad sa mga ospital sa diya sa inyo per kilo? Ang atong per kilo, 35 pesos per kilo. Na atong bayad nga pagmo sa ilahang distansya, 10 pesos per kilometer sa hauling cost na to. So, nagigastosan nato na tibok ang pasilidad nato, kita sa pagpalit sa lupa, permit, sa mga building. Igasto kami mga around 15 million 5 years ago. So, bali, 5 years ago, nakagasto ang provincial government og 50 million pesos o niya human sa iyang operation until karon nakabawi na ba ang provincial government sa iyang gasto? Yes. In 3 years. 15 million, 15 million, 1.5 million. 15 million. Apil na ang pagpalit. 15 million. Apil ang lupa, apil ang makina, apil ang pagpapod ng mga building, pagpabalik sa mga van, o katong mga kinakita. So that was 5 years ago, Sir Sigfred. During the time nga nagsugod mo, diha na ka. Ikaw na gyud nakasugod ani nga operation. Yes. Kami yun sulit lang ang operasyon. Unsay naka-trigger sa provincial government to come up with this kind of facility nga nag-cater sa mga hospital waste? Based man good sa among study, no, kay naglakandak ni og waste analysis and characterization study, kung kagahin mo umi-open niya long term na mga tanong. Tanang mo, kaya ngayon mo din na siyang problema. So, giplanuhan na dinala mo, kada to apil ang kanang among plano katong sa unang gigito ko na mo nga first after sanitary landfill sa Bilog Pilipinas. Nakapil na siya sa mga long term na mga plano mo gina siyang istudyohan. So every year ang mga ginalantang kung unsa kay mga proyekto nga naasa mo ang 10-year plan kay ang 10-year solid waste management plan magod mandato na sa atong national government through the Solid Waste Management Act in Measure 03 nga dapat taatay ina kay dili man ta pwede nga magpataka ng butang og mga programa nga dili na align dito sa atong 10-year solid waste management plan. So nahimo ni siya karon nga economic enterprise sa province pero gina-expect na ninyo before 5 years ago nga doon naging posibilidad nga mo resulta ni og ROI on the part of the provincial government beneficial gumikan kay na facilitate ninyo ang management sa mga hospital waste and at the same time ning earn og income para sa probinsya. Tama na siya, sir. Og na porsi na po na mo, nga bunaghan yun ang basura, especially gikan sa atong mga ospital, sa paglambo sa atong populasyon o paglambo sa atong ekonomiya. So, amo na sa plano sa mga pa. Pilay capacity, sir, sa maong facility, gikan adtong pagsugod ninyo 1 year until karon, unya hangtod kanus ani nga tuig mapuno ba? Or maka-accommodate until when ma-accommodate ninyo ang mga hospital waste? Bago rin yun may nagtukod sa bago na mong disposal cell, no? Kaya nakita po ni ko na tungkol ani COVID na to, mataas kita ang volume sa basura na to. So, nagdali-dali yun may propose last year. So, karon natukod na mo ang bagong cell niya. Sa among estimate, mo abot in mga 8 to 10 years ang bago na disposal cell. Come again, sir? Pila ka tuig? Mga 8 ka tuig. Walang mga bagong cells nga gitukod. I see. So meaning karon katong karaan ngayon na tukod, puno na to.
halos puno na to pero wa na mo gihulo gulat nga mapuno. Nagpatukod na midaan og mga bag-ong cell para dili mapinding ang atong pagkolekta sa basura. So garabi ninyo ka proactive, Sir Sigfred, no? Gumikan kay Ayaw. Sir Bal? Maayo gyud kayo. Aha. Ayaw gyud kayo silang kapanaminan sa ubang mga LGUs. Right. Karon, considering nga nag-COVID ta last year until karon na Sir Sigfred, ning taas ang volume ni ining pagkolekta. Nag-apil ba mo og kolekta ni ining mga face mask o mga face shield or wala na kay dili man ni gikan sa ospital na may gikan sa mga balay-balay? Natay mga munisipyo nung nagkolekta po na gikan sa ilaha mga balay o sa quarantine area. Nagmuwa sila sa tuwa sa probinsya nga kami mo kolekta. Especially amo lang gyud prioritize ron kaning mga nasa atong isolation facility, kaning COVID isolation centers nato. Right. Kay mao po na delikado nga kung bisag pa sila na malabay. So mao to gi partner na mo sa atong mga munisipyo. Sila yung mutigon dito, ang probinsya na imo kuha. Okay. So ang nagkakahitabo gyud ani Sir Sigfred atong ipaano ni no kay kami wala pa may idea ani. So ang kaning mga waste nato sa mga hospital, sa mga quarantine facilities, kamo gyud mismo ang nagakolekta dito. Namoy kargahanan ani padulong dito sa inyong landfill bitawag ana o sa kanang facility. Yes. Natay tao no? Unya ang atong tao dili lang basta-basta nga ato alang gi-assign, ato anak silang gi-train mandatory, na anak sila yung mga injection, na anak sila yung ginaprovide nato na sila mga vitamina, na ginaprovide nato na sila mga PPEs. Onya sa ilang pag ano dito, ang kanang inyong kargahanan close gyud siya nga pag siyempre kay muagi pa biyan sa mga community gihapon ang mga sakyanan ana. Unsay idea ana siya tagay mig idea kung unsay kargahanan ana? Close yun na siya, no? Walay tubig na mausik. Wala naana sa specification dito sa atong balaod kung unsa lang ang pwedeng makolekta na. So, mao to gisunod yun nato kung unsa tong naa sa balaod nga specification sa hauling truck na to. Sir, interested ko anang ingon nato siyempre naga-income na mo karon kay after 3 years murag nabalik naman ang inyong so nana mo ROI. Kana bang pagdala dito unya unsa may proseso dito ginasunog ba na siya o gina-steam lang tapos ang gusto na ko mahibawan kung kanang after siya sa proseso unsa ba basig mahimo na siyang organic food nga abono unsa ba? Ang atong proseso ginatawag nato technical term no pyrolysis. Kaya sa atong balaod bawal maguna siya sunugon. So non-burn technology na siya, wa nato na ginasunog na ay certain nga heat nga mulabot nga magpatay itong mga bakterya o mga viruses. Paggawas ana wala na siya ibaho, ni-reduce na siya ang iyang volume mga around 60 to 70%. So 30% na lang na mabilin. Pwede sa i-recycle pero sa atong balaod manggod basta gikan sa mga toxic na hazardous nga waste bawal na gyud na siya nimo hilabtan. So dito na gyud na siya sa atong final disposal cell. So kanan dito sa atong final disposal Sir Sigfred pasagdan na lang na siya dito hangtod nga malata siya o unsay posibleng mahitabo niya dito? Yes. Pasagdan na gyud na siya dito no. Kaya dili na nato siya pwede according sa atong balaod nga i-recycle pa nimo or unsay imong gamiton. So katang ginaingon nimo nga naghimo na punog bag-ong mga cells. So meaning katong area nga gibutangan ninyo sa dati dili na gito siya magamit, di na mapuslan. Magamit nimo siya ang taas niya pag final pa na niya, una na siya. Ang lupa sa taas, pwede na nimo magamit sa bisag unsang brick na. So masayang nga lupa. Kaya pwede naman sa tukudan o imo nimong park o imo nimo sang ecotourism area or i-reforest nimo. So pwede pa magamit ng actually nga final disposal. Sir Sigfred, giunsa niyo pag-treat kining mga dagom needles, no? Needle. Mga syringes. Kung sa inyong procedure ani, sir? Moaktiga po na siya dito sa ato ang pyroclade machine. Na tayo ginatawag nga pyroclade, mapag-isulti na, pumagi na siya sa pyrolysis nga system. O ato gyapon na siyang ibutang dito sa atong final disposal cell or
kahit na po yung mga lahi nga dagom na katong pwede pa magamit ang iyahang katong sa taas niya, no? Katong plastic na area. Nga, gikan lang sa mga dili kayo infectious. Ato lang ginakuha itong iyahang bakal. Katong iyahang dagong yun, niya ginabutang na to sa isa ka septic bolt. Unya, katong ato ang mga plastic na ay nagapamalit pa na. Tapos kini Sir Sigfrid, ang kining machine, concern taning machine, no? Pila pud katuig ang kining serbisyo sa machine nga atong ginagamit o asa ba na siya gikan US o Kaning machine mo nangita gyud mi og kanang Pilipino lang technology aron makatabang pud ta sa atong ekonomiya. So naami naging partner nga taga Davao. Sa una, napalit lang namin na around 5 million trade machine. Sa una, di pa kayo hospitalist naman. Pagdungan na po, abutan yung 15 to 15 million ang presyo. so meaning locally made kining machine, Sir Sigfrid? Locally made lang. Locally made. Sa Davao lang kinino. Ay company na rin. Ako ang gipangita kung kinsa pwede makaproduce. So, ang kadugayan ani, so far, mag-una man po ito ang operasyon. Nakikita man niya po lang ato makina. Sir Sigfrid, kanusa matapos kininyong ikaduha nga facility? Sa karon amo ana ning gipasa no for propose mo for budget for next year. Okay. Kay aron ang amo akong ginakuan tungod ani request sa ubang probinsya, ubang syudad nga dinhi ko mo kamo nya nakita ko na nga makaginansya. So, next year na kay pagkong katong pyroclid machine. Okay. Pila inyong proposed budget para sa inyong second facility, Sir Sigfrid? It's just around 20 million. 20 million pesos. Isulti na po. Kay naa sila bagong machine ron nga sa karon mo gud gagamit sa LPG. Sa ato ang treatment. LPG. So, naa sila bago ginatawag na nitrosteril nga dili na kamo bala og LPG. Kanang hangin lang nga naa sa ato ang palibot. Okay. Mao na gamiton niya nga pangbala. So, amo atong giisip nga mas makabarato ta sa atong maintenance and operating cost, mas madako atong ginansya o mas dako ang atong makita nga. Along the way, 5 years ninyong operation, unsay mga dagko nga mga challenges nga inyohang na-experience? Ang pinakadako lang yun siguro, no? Naay mga ospital nga sa umpisa, siyempre di pa nila kayo hibawan taon sa pag-segregate ng mga ospital. Okay. Naay usahay nga, naay masagol nga mga bakal nga bugat kayo, so ma-breakdown ng ato ang machine. Pero ang gimo sa probinsya, pinaagi sa isa ka ordinansya, natay monitoring team nga nagabisita ani mga ospital o ginatabangan sila, ginabuligan o sa insakto nga pagmanage sa ilang basura. Kaya dili ni kolektahon sa ato ang pasilidad kung makita nato nga na mga diferensya. So far, walay mga dagko nga mga concern, ang mga tambalanan, gumikan kay sakto man ang ilang pag-dispose sa mga hospital waste. Tama. Sir Sigfrid, kining inyong gihimo diha karon, no? So far duha pa man ta diri sa Mindanao, Davao ug kamo. Kanang nakita namo ning dunay bright future ba kung kini mapanaminan Brigada Carlos atong mga ubang mga LGU. That's correct. Sir Sigfrid, at your end, willing ba pod mo nga i-share kining technology idea, no? Dito sa uban nato mga LGU, like for instance, sa Jinsan. Kani hibaw ana mo ni karon amo ning i-suggest diri sa among local government arang murag nami problema aning kabahin aning mga hospital waste namo, Sir Sigfrid. Yes, we are very willing nga magtabang ng LGU.
nagkulit sa MOA, kung unsaon na, no? So, willing po niya mo sa problema. With that note, Sir Sigfred Flaviano, in behalf sa Brigada News TV, dire sa Jansan, kami nagpasalamat sa imong time nga imong gi-invest para kanamo, no? Para makuha na to ang mga nindot nga mga informasyon gikan diha sa inyong buhatan sa South Cotabato. Thank you very much. Maayong adlaw. Good morning nimo, Sir Sigfred. Maraming salamat po. Good morning sa atong tanong. Okay, Alright. salamat, Sir Sigfred. Pagkanindot Brigada Bal, no? At the first time nga nagtukod sila, it was only 15 million. 15 million. O niya karon na hapit na mapuno. Puno. No? Pero 3 years lang, ingon niya, naka-ROI na sila. Nabawi na nila Bawi yung na, expenses. tapos No? gaginansya na sila karon. So after 3 years, 2 years. 2 years. So nakaginansya na sila. Ginansya na sila. Karon nagpatukod na po sila og bag-o Brigada Bal nga mo-accommodate og dako-dako na po. Oh. Nga capacity tungod kay nagdako karon ang mga basura tungod lagi niining COVID. Kunya magkadaghan man pud ang tao. Oh. That's correct. No? Daghan ang tao, so ang mga negosyante, siyempre magpatukod po sila ng hospital kay daghan magsakit. That's right. Pero ang akong giganahan diri, Brigada Carlo o mga kabrigada, nga kining ilang gihimo, nganong mahimo man nila ni dito sa South Cotabato nga magka-create sila og unsa ni? Sa primero mo gasto. Pero sa pila ka panahon, pila ka tuig, sila na mahinuoy mo hatag og income sa syudad, dili nga sige lang taggasto sa syudad, sa province, Sa no? province. So gwapo kayo ning example nga unta kung naay nakakita karon nga mga city officials nato makita nila ni ug nadungog nila ni og makahimo sila or maghimo sila og tour dito, Brigada Carlo, kay part man na, di ba? Na Sa ilang buhaton? mag-tour sila dito, mag-ano sila. Kaya bawal man ron, magtapok-tapok. Bawal man ron. Oh. Pero bisag manawag na lang siguro, no? Para at least gastos gyud. Take note, Brigada Bal, dapat panaminan Panaminan. no? Sa atong mga nagkadaiyang LGUs. Wata mo yun nga, Jansan ra. Minsan lang, Uban nga mga LGUs, pwede, no? Kaya di man day kay nga nakadako, 15 million. Yeah, locally, ano lang. Oh. Locally, Ang yan technology is local base. Oh. Unya dayon sa ilang second phase sa paggatukod nila facility Brigada Bal, ang ilang proposed budget is 20 million. 20 million. Kanang 20 million mga kabrigada, mao na'y budget para sa walkable Queen Tuna Park. 21 million. Mao na'y budget sa walkable Queen Tuna Park. 21 million nga maoy utangon sa Jansan gikan sa Land Bank. So kana pa lang ang sa tuna sa tawagan na. Walkable tuna park. Queen. So, pwede, kana mo pwede kanang ginatawag nilang mga realignment, no? So pwede silang mag-realign para sa pinaka-importante. Asa gitong importante, asa tong dapat unahon, mao nay dapat nilang hatagan og pagtagad. Right. Di ba? Kay kana waste biya na Brigada Carlo, perting delikaduha na. Hospital waste na. Toxic. Hazardous. Tapos imbis nga bisan pag nabakunahan ka na, magian ka ng virus na pod. Kay virus biya na. Correct. So mahadlok ta na mga kabrigada. So kining nahitabo ron dito sa Mahadlok ta kay way klaro ang atong disposal. Ihatod pa dito sa Davao, Brigada Bal. Basically, ang hospital waste din sa Jansan gikontratan og private contractor. Unya nakinegotiate sila dito sa South Cotabato nga pwede ba sila dito sila makalabog. Unya murag gibalibaran dito sa South Cotabato kaya ang ilang capacity dito is only 1 ton per day. Brigadang Bal, unya ang pila may hospital waste din sa Jansan. Siyempre, bingon man ang taga South Cotabato nga, unahon yun na mo ning amo. Correct. Pwede, di ba yung sila, hindi sila mudawat, pero Wa tay labot sa South Cotabato. labot sila. Labot. Tapos, kahibalo sila sa capacity sa ilang facility. Nya ko kumudawat sila karon, nya mapuno na dayon,
although makakwarta man sila kay magbayad man. Pero ang ilang point dito sa nakita nato sa istorya ni Sir Sigfrid nga siguradahon sa nila ang ilang probinsya nga dili sila magka-problema. Kaya usahay may man ang mutabang ka pero kung moabot ng panahon nga mutabang ka ikaw na hinong ng problema, di na po na maayo. Right. Brigada Bal, dugang isgutanan, atong tukiyon, human lamang sa pagbalik sa Encuentro. Kabrigada, welcome back sa atong programa ang Encuentro. Kabrigada Bal, may buntag og balik sa atong mga kaigsunan karon. Labi na sa atong mga late tuners nga wa makapas kagina sa atong pagsugod og disgas sa atong hisgutanan Brigadang Bal. Brigada Carlo, kinahanglan makapahiyom ta. Of course. Pahiyom kita, no? It's a brand new day. Oh, it's a brand new day. Oh. Tapos, murag nabuhi akong dugo ron ba? Nga na-interview na to si Kwan, si Sigfrid. Sigfrid. Oo, buhi akong dugo. Kaya naaraman din na drin, no? Naaraman din. Locally made technology pag yun, Brigadang Bal, no? So, nga nung dili man na nato siya, dili nato na siya mahimo. O karon wa na'y rason. Wala na rason. Wala na'y rason. Nga dili nato na himuon. I just do not know kung ila ba ng dawato din sa Jansan. Brigadang Bal, no? Pero I guess there is always a compelling reason nga nung kinanglano nato ni nga i-prioritize labaw sa tanan kay sa pagbuhat og kuan. Uy, walkable Queen Tuna Park, no? Ganong unahon maning Jesus Ginoo. Grabe na po, no? Pero wa man tayo problema, ana, no? Wa man tayo problema anang natay nga ana. Pero kanang prioridad wala problema nga natay nga na. Kanang park. Kaning park, walkable. Okay ra man na sa kuha. Pariyata. Ngano man, kanang parke, mao nay nagasimbolo sa usa ka dapit nga ang mga tao libre, makasuroy-suroy, makahanggap og hangin. Pero katoy mo giyon nga it's a matter of priority. No? So kinahanglan nga ang atong priority dapat tanaw nato kung unsa tong pinakabugat nga panginahanglan Right. atong syudad. Okay. Kita dili man ta magdikta Brigada Carlo, no? Dili man ta magdikta. Kita magdikta. Ang ato diri mo suggest lang ta. Mo suggest lang ta. Correct, no? Suggest ta kay mahimutang nga mo og kinahanglan gani ludhan nato. Dupa nato sa atong mga kamot og muhangyo tangan to nila nga my God, unahon nato ni. Kay mao ni ang priority. Kani ganing sanitary landfill, Brigadang Bal. Doon na naman gani ani rolling ang atong opinion, ang atong nga DNR nga. Kana bitang open na sanitary landfill. Murag wa naman nag-advise karon nga panahon na dili na pwede. No? Pwede. Mao na Brigada Carlo nganong ingon ang mga tao nga nganong na ma-inkwentro. Naingutan na sila ba? Ganong na-inkwentro? So, mao ni ang rason karon mga kabrigada nga na-inkwentro. Tungod kay kining mga issues karon nga medyo makaingon ta nga ang mga kabrigada nato nga di kay maklaro sa ila, dili kay nila masabtan. So, naaning inkwentro para kita mo alalay ta, no? Kita mo imo bridge ani. No? Dili man ta ingon nga atong manduan gyud na silang naadi karon sa mga hingtungdan nga mga opisyal nato, kun dili mo bridge ta. Kung unsay mahimo nato, at least makatabang man lang ta sa ingon ni ani nga sitwasyon. Correct. No? Kay okay man nang maglakaw-lakaw tede nga doon natin freedom magsuri-suroy. Pero kung kining problema nato sa mga waste sa ospital ug dili ni siya maniobra o dili ma-manage og maayo Brigada Carlo, makahatag ni dakong problema sa atong pagkatao, sa atong health, di ba? Tinuod na, Brigada Bal, mo agree ko na. But on the other hand, Brigada Bal, hunaw-hunaw na to, nga gikan na itong miyagintoy gangtod karon. Nagkana mo kadagdan ng atong hospital waste. Nga naman, tuod kay halos kada adlaw, Brigada Bal, dunay mga pasyente nga nasulod. In fact, ang atong hospital karon din sa General Santos City, ning abot na sa level nga critical ang atong healthcare utilization. Buti pasabot. Buti pasabot nga randaghana karon nakasulod sa tambalanan o nakasagar ani mga COVID positive Brigada Bal. So kung mo na dapat masabtan nato og labi na sa ato mga opisyal nga karon puno na ang ato mga hospitals, no? Galisod ang ato mga hospital. So buti pasabot pag mudaghan gani ng mga pasyente din mudaghan pud ng mga gamit dira mga waste. So unya karon kung dili ni siya ma-manage og maayo unya ng mga katag lang na diha asa lang
panglabay niya karon Brigada Carlo. Kay wala pat na natong facility nga parang yun sa mga Hospital waste. So ang mahitabuan na pwede ra nang isagol ditong labay kanang mga nasa balay kanang mga face mask, kanang face shield. Nya nara man na sa balay. So madala na dito sa mga basura na to, nya kuhaon po na sa mga basurero na to sa barangay. Nya wa may laing kalabayan na dito ra man sa tong landfill. So sa ato pa usara tanan ang mga basura dito unya open. Di ta makuyawan ana. Unya gawasan na Brigada Bal kanang mga basura diya sa BIU, kanang barangay isolation unit. Na magyapon na diya kadto mga face shield, mga face mask ug uban pa nga mga protective gear, no? Ato mga frontliners sa Brigada Bal. So asa man na karon nakapaingon, asa man na nalabay. So walay laing maadtuan ana kun dili didto gihapon na siya sa atong landfill. So mo na karon nga kita dili man ingon nga unsa ni atong gihimo gibuhat nato ni para nga unsa ni ka eye opener sa atong mga hingtungdan nga opisyal. Nga unsa ay kadelikado kining mga waste materials nato sa mga hospitals. Mo na nga dili lang ta maghimo. Mingon siyempre ang mga layman Brigada Carlo makaingon man sila nga ay okay naman ang landfill. Na naman tay basurahan. Pero dili lang ta kutob diha dapat ang ato di ang waste facility dapat sa kining mga basura sa hospital dapat lahi din sa Brigada Carlo. Mo ning pinakabugat nga education karon nga atong gihimo sa atong mga tigpaminaw Brigada Carlo. Right. Kung panalitan magbuhat man ganita og sanitary landfill as proposed by the local government unit nga mao'y gani dapatan sa ilang loan Brigadang Bal, no? Mao'y dapatan sa ilang loan nga mokabat og over 600 million pesos. Tiaw mo na, ispuko mo na kada. Ispuko ni mo na. 600 million pesos unya dito sa South Cotabato ang ila ditong hospital treatment hospital waste treatment facilities only 15 million sa Pirmiro. That was 5 years ago. Karon ang ilang second phase 20 million. So kanang kapila-pila man ng 600 million Brigadang Bal. Grabe, no? If only to come up with a hospital waste treatment facility pastilan. So at least karon na himo nato ni Brigada Carlo na usa ni ka eye opener nga kanang ilang gi-budget karon nga 600 million pesos. Pwede silang mag-allocate diha para lang yun dito sa kining hospital waste na to facility. Para nga klaro unya dunay direksyon ang mga waste na to sa hospital dili pa nga mo adtog Davao asa pa na sila mo adto kun dili duna nay sigurado nga adtuan and at the same time Brigada Carlo mo income ang syudad na to. Definitely. Karon ubang lugar maka-income. Nanay template ana South Cotabato na template. In Mindanao duhara ka buok di ay. Duhara. So mo din ang Davao and South Cotabato. And in fact ang South Cotabato nakadawat og award Brigada Bal tungod niya ng ilang engagement when it comes to hospital waste treatment. So unsa may tan-aw nimo sa nahitabo karon nga diyang dapita medyo behind ta. Now di na to na pwede ma-deny na nga na behind ta diha. Pero kay naunhan ta. Sa akong tanaw na Brigadang Bal, dili kay na problema sa syudad. Tungod kay ang mga private hospitals din nagkuan man din silang private contractor. O ilang man din naghihato dito sa Davao ang ilang mga private contractor at the same time private collector. Mao na po na siya. Mao na. So sila na may mo kolekta sa mga hospital waste, ila nang i-package so ila nang i-deliver dito sa Davao. Layo ano? Pero Brigada Carlo kana mao na lang na option nga gihimo sa atong mga private hospitals kay wala may ka-offer ang syudad. Wala may ka-offer ang syudad. Kay dapat kung ikaw ang management, ikaw ang nagadala sa syudad, dapat kining mga negosyante dapat naani sila ikaano nga kuan ba may offer ninyo di sa amo naman mi dinhi. No? Para sa ubang mga nasod. Pag magnegosyo ka dito, tanang mga facilities naa na. Unya hasta pa ang mga permits nimo sila na mag-ready tanan. Basta mao ni i-prepare nimo nga kwarta, mao ni imong investment nga ready na kami na bahala tanan. Pareha na karon na hospital. Pila biya ka hospital ang mga gitukod karon nga mga bagong hospital. Unya asa nila ilabay ilang mga waste. Dagko ra ba kay nga mga hospital Brigada Carlo? So, unta kining nahitabo karon panahon nga mumatata. Di ba doon na tayo resolusyon nga gi-approve sa committee kagapong adlaw, Brigadang Bal, on the management of kining mga face mask, kining mga
face shield. Katong nag-committee hearing pa lang sila. Murag Committee hearing, no? Nag-committee hearing pa lang sila. Committee hearing. Oo. O nag-approve ang committee hearing. Na-approve na? Na-approve dito sa committee. Na-approve dito sa committee. So, murag ang ang direksyon na Brigadang Bal is mao ni ang pagpalapad sa informasyon o ang pag-engage sa city government na itong pagkolekta sa mga basura gikan sa Panimalay. Panimalay. Gikan sa BIO kanang mga isolation unit. Barangay. Barangay, no? Aron nga kadto i-separate siya og kolekta Brigadang Bal og i-separate po to siya pag-dispose. So, kana siya, unta ang direksyon ana mga kabrigada. So, nag-committee hearing na sila. 1 year na, 1 year ka Teka, murag usa ka tuig ug tunga na. Sa katuig 1 year, isa ka tuig ug tunga, Ayan and pa then sila. nag-committee hearing pa sila. Dili man niingon nga nag-ano ta sa ilaha. Pero, Tingali na busy po tingali Brigadang Bal. busy? Na busy siguro kay dili manggudlalim karon kay di on ka makaadto. Kuan naman gani ron kanang sabay nga nana kanang og mag-session sila diha lang sila sa kuan. Virtual. Virtual. Pero Brigada Carlo, akong lantaw, kining busy o sa itong akong nasa kuna-huna ganyan. So, busy ka, and then ang imong ka busy, dili ni mo na himuong rason nga busy ka, kay kanang paghuna-huna Brigada Carlo, unsa man guna naana diri sa atong ulo ang huna-huna. Pero ang kabisi sa lawas na. Sa lawas. Masa may kabisihan sa huna-huna. Ang Dili man sila makahuna-huna lang og paghuna-huna, pagsulbad ani mga problema nato. Di ba? So, it took 1 year and a half. Hapit naman tamahuman karon. Nga nakahuna-huna. Ni naman ta sa kuan, Agosto karon. Oh. Kunya next month September Kano sa atong filing? October, Filing of candidacy sa itong bulan na to? October 1 to 8 mo nang filing October 1 sa to 8. October 1 to 8. So, kaning umaabot nga eleksyon na Brigadang Bal, ang atong mga katawan maningil ni. Maningil ni, no? Unsa man yung gibuhat niya sa kuan, pag-dispose sa mga basura. So, unsa Ano may ba, ang paninglan yun ang katong komitiba? O kinsa ning komitiba? ang komitiba ra ba mo'y paninglan? Di man Siyempre, tingali, sumpay man na. Di man tingali. Mangurinti man na. No. Mangurinti man na siya. Morinti na Oo. niya. Kaya diha man na musugod. Pero sayon naman tingali on the part of the city government ka, wala, uy, nami gibuhat, uy, aw. Among Ay, budget? Na proposal? propose mig utang. Mag-loan man gani mi. Kuan nami gibuhat, no? So, gisalang na karon na sa committee hearing sa tanggon niya panglungsod na Brigadang Bal sa Jansana. Ang ordinansa nga giduso ni Kagawad Lourdes sa Kasaboy na. May kalabutan sa pagdili, sa pagpasagad, pagpasagad o labay sa COVID-19 related waste sama sa face mask o guban pang protective gear sa Brigadang Bal. Mo na gisalang pa. Gisalang mo. Gisalang pa. Ang issue dia ang kabisi o ang pagka na delayed paghuna-huna. Kana bitaw nga one time Brigadang Bal makadto bitaw taog kanang washing car wash area. Car wash, Oo. Car wash area. Makita nimo dito sa car wash area ang ilang mga basurahan. Na dito'y mga face shield, na mga guba nga mga face shield, na mga face mask nga nangagisi na. Tuwa dito gipamutang sa basurahan sa car wash area Brigadang Bal. Probably gikan to sa mga sakyanan o mga car owners Nga na nagpahinlo unya dito ang ilang mga face shield, face mask angay nila nga i-dispose dito nila gibutang sa basurahan sa mga car washing facility Brigadang Bal. May gani kay gibutang pa sa basurahan. Ang uban wala na. Oh, kita ka daplin sa dalan. Taplin sa dalan. Merkado mga kilid-kilid. Sa kasa lagi. Oo. O niya, kinira bang fish mask, kay gaan man na, paghangin, mapalid siya. So, bisag asa na lang siya muadto. Niya, karong majakpatan, karong og mapalid sa hangin, o niya, maigo sa imong naong. O niya, gikan to sa positive. Pero grabe hapon. Kanimalas na pag-yung kain ng mga tao. Sa tanang tao din sa Jensan, ikaw pag na nalabugan na itong face mask nga gikan sa positive. No? Pero kana Brigadang Bal angay na siya nga lantaon gyud og maayo. Kay sa priority nato karong mapanahon na. Pero ibutang nato Brigada Carlo nga og karon pa nila ni hunaan ni Kagawad Lulo Kasaboy na kay siya man ang chairman ani chairwoman. Og karon pa nila ni abot sa ilang hunahuna
Ibutang na lang na to nga dili pa ni ulahi. Okay. Dili pa ulahi. At least bisan sulod sa usa ka tuig ug tunga nga na ilaning nahimo o karon na nilang nahimo, at least naay nahimo. Okay? Mara gingon nga better late than late. Late than never. Okay, so naakaroon sa linya na to ang atong chairwoman sa unsa ni nga komite ba si Kumari ba ako ni? Kagawad Lolo Kasaboy na. Ma'am, welcome sa enkwentro. Kini si Val o si Carlo Dugadog ay mo kauban karon. Yes, yes po. Good morning, Kumari. Good morning Palero. Ma'am, Kumusta na? Kumusta? Okay ra kayo? Maayo gyud ang Ginoo. Okay. Ano nanawag mi sa imo kay gusto namo nga mahibaw-an sa imong end, no? Kay karong panahon na murag nag committee hearing mo, may kalambigitan aning mga waste disposals nato. Disposal, opo. Yeah. Opo. So sa latest update ani kagawad Kasaboy na. Okay. Ang title po, gusto niya malaman ang title, sir? Yes, go Maren? ahead, please. Mas Go ahead. maayo. Okay. The title is an ordinance prohibiting the improper disposal of COVID-19 related waste such as face masks and other COVID-19 protective gear and products in the city of General Santos. So, yun po ang kanyang title. Okay. Kasi napapansin po natin, nakikita natin yung mga face mask na use na kung saan-saan tinatapon. So dapat, there must be a proper disposal. Kasi hindi natin alam kung positive pala yon natapon dyan. Pagkatapos, may mga tao dyan minsan, ginapulot lang nila yung ginagamit ulit. So kailangan, meron talaga tayo ordinance para maprotektahan natin ang mga constituent natin. Kasi hindi naman po lahat na alam na hindi bawal pala magtapon ng mga ganyan kasi minsan it's contagious. So the title talaga ito is COVID-19 related waste proper disposal ordinance of the city of General Santos. Yun ang short title niya. Okay. Like for example, COVID-19 related waste kagawad Kasaboy na limited lang ni sa face mask, face shield o unsa pa kinilang duha. Yan lang po. Yeah, all COVID-19 related waste shall be considered as infectious and contaminated healthcare waste regardless of source. All COVID-19 related must be properly segregated at source and ensure that the said waste are not mixed with other domestic solid waste. Pag sinabi po natin solid or used face mask and other protective gears and must be disposed by putting them in a yellow plastic box, container bins, and must be labeled as infectious waste for easy identification. So hindi lang pwede magtapon kung saan-saan po. Okay. So it has to be segregated at source. Opo, yes, it should be. So meaning to say gikan sa household kagawad. Okay. Ito. One of the provisions here is, and guys, soiled or used face masks and other protective gears and products must be cut into half its disposal to avoid reuse. Kasi ang nangyari sa hindi man natin maiwasan yung mga kapatid natin dyan na sa kalye. Pag nakita nila mayroon tayo face mask na tinapon, kasi wala tayo batas, alam mo, ginalaban lang nila yan, pagkatapos gamitin ang iba, hindi man nila ginalaban. So hindi natin alam, yung ginamit na yan, meron pala siya, COVID, ginamit ng iba. So, hindi natin pwede ipa-reuse yun. Itapon na talaga. Ang problema na to, Dre, kagawad Lolo, kini sa mga households bitaw, kay ginasagol no naman lang guni ang mga face mask, face shield, ginasagol na sa rapod, no? O niya, dapat naana siya sa tawag ani kining specification diya sa balaod siguro. Yes po, yes, okay. It should be placed in a container bin, no? Must be properly covered to prevent access of animals and other children. So kung meron po tayo, mga mask na ganyan, dapat hindi natin itapon sa kalye. Kasi hindi natin alam, minsan, maskin sino lang magpulot, hugasan nila, hindi po pwede yan. Kasi hindi natin alam, contaminated yun. So this must be properly placed in a container bin.
para hindi ho maano ang mga animals ikakalat. Okay. So diya sa mga public places, ma'am, ang atong gobyerno o barangay ang magbutang og mga bin ani? Yes. Ang gawin po nila sa mga barangay, lagay nila yan sa isang container beam that must be properly covered, sealed to prevent hand contact during handling, delivery, for collection. So ilagay talaga nila doon sa isang beam nila na ito ay mga waste mat na nagamit na. Ilagay natin, huwag natin itatapon kung saan-saan. Kaya problema man ko diri kagawad lulo ka sa buhay na basig makita po nito lang na suban labhan niya, plansahan niya, ibutan na po si Lufin balik. Yun na nga. Ito pa ho, all household, establishment, facilities, and institutions shall take extra precaution in handling and disposing COVID-19 related waste by disinfecting it with a chlorine-based solution before collection to prevent any further spread of COVID-19 virus. So with this ordinance po, siguro it will take time because pupunta pa tayo sa mga barangay para ma-inform sa mga katauhan. Kagawad lulo. Kasi right now, wala pa tayo ganitong klase, wala tayo ganitong klase ordinance. Nakikita natin, nagatapon lang kung saan-saan ang face mask na hindi natin alam, infected pala yon. Kagawad lulo, kana sa households. Apo. How about sa mga hospitals? Sa mga hospital, iba naman po, ang mga hospital po, may sarili yan sila. May sarili pero Sa hospital, may sarili po yan sila. They have their own disposal. pero dili sila Meron po talaga sila yan. dili sila under aning ordinansa nga gihimo na. Hindi, meron sila. As far as the hospital is concerned, may sarili sila na meron talaga sila disposal po. And that is being collected. Meron talaga nakakolekta sa kanila. What about itong kagawad kasaboy na kaning mga mga COVID-related mask, no? Nga naa sa Opo. BIU, Barangay Isolation Unit. Ay, meron akong nakakolekta yan sa kanila. Meron nakakolekta sa kanila. So ang intention sa imuhang balaod karon is para sa mga household, pero ang Yes. kung mo yun Yes. segregate at source, dito pa lang daan sa Panimalay, imo nang gisegregate. Yes, sir. So, Yes, sir. oo. Pagkahuman og segregate adto, imo tong ibalot og cellophane nga yellow. Yelo. May tayo po. Meron tayo color at dito. Dali lang po. There must be, may color po tayo dito. Hindi po natin gamitin ang black. Kasi ang black ginagamit sa mga ito po, no? Refer to ito. COVID-19 related waste, ito po, refers to infectious, hazardous, or contaminated healthcare waste, including but not limited to soiled face, mask, face shield, used personal protective equipment, cotton, tissue, papers, testing kits, and other similar generated by house of office, school, churches, commercial establishments, including terminal waste disposal or treatment facilities po. Ito po ang, pag sinabi natin COVID-19 related waste, ito yung mga waste na hindi po pwede. So, Disposal refers to the discharge, deposit, dumping, spilling, leaking, placing, or any sort of waste into any land. Ibig sabihin po, yun kung mga kita natin mga place, natin kung saan-saan lang, hindi pwede kung saan-saan lang. There must be a proper disposal. So sa ato pa kagawad lulo. And then segregate. Sa ato pa kagawad lulo, gikan sa household, gikan Opo. implement ni ang Yes. atong ordinansa, makakita na po ang mga yellow bin nga mga sa mga sa mga Yes. public places, no? Sa mga Ganito, sir. Sa bahay pa lang tayo, sir, mag-segregate na tayo. Kasi may definition of terms dito. Refers to a solid waste management practice of separating different materials found in solid waste in order to promote recycling and reuse of resources and to reduce the volume of waste for collection and disposal. So, may segregation talaga, sir, gagawin. Kasi kung wala tayong segregation gagawin, sa bahay pa lang, may segregation na tayo. Pero ang problema diri kagawad lulo nga nakita nako, once na segregate na nato gikan sa balay, no? So ihatag na nato nga basurero sa truck. Ang mga trucks kaha nato ani sa barangay, naaba ka sila'y kapasidad o naaba ka sila'y lahi pud nga butanganan dito kay sagol naman ni tanan. Hindi. That is why this will be, sir, disseminated sa mga barangay. We will be going from one barangay to another to explain further about
the ordinance. Kasi right now, syempre, hindi pa nila alam ito. Because this is not yet implemented. Hindi ba? So, we can invite the chairperson of the Committee on Sanitation or siguro representative of the barangay, and then we will meet them to discuss further para kung meron sila mga question, this can be properly addressed. Siguro kagawad Lolo, mo suggest na lang ni nga kanang mga trucks nga kargahan ana sa mga barangay dapat agin siguro dito butanganan nga para sa kanang mga no? Yes. May separate talaga sila, let us say, lalagyanan, sir. Okay. Kagawad Lolo, sa ato pa kung ang segregation at source diya sa Panimalay, ilahi na to nimo ang biodegradable. I-separate lang talaga itong mga gear na ginagamit natin. Okay. Tulo na kabuk ang kuhanan klase. Ilagay sila sa isang container, sir. Ilalagay nila sa isang container lang. Separate lang talaga. Oo. So, biodegradable, non-biodegradable, o kaning Pwede na ganit, sir, sa yellow plastic. Pwede sila, in case, yellow plastic, black container beans or any black container beans with proper labels, ilagay lang. Halimbawa, meron sila, dim, no? Ilagay mo lang doon na, yung infectious disease ito. Like, for example, yung mga mask nila ginamit kung saan-saan. I-segregate lang talaga nila. Okay. Like, for example, kung walay bin, pwede na to isod lang og yellow nga cellophane. Oo, pwede po. Pwede. So kanang yellow nga cellophane nag-signify na nga kanang gibutan diha to ang mga toxic o hazardous nga material nga related sa COVID-19. Yes, sir. So di na tama kapataka gamit kagawad Lolo, di na tama pataka gamit karon og yellow nga cellophane kay kung yellow gani nga cellophane, it has to be interpreted nga kana siya Brigadang Bal hazardous o toxic na siya. Kaya, sir, kaya gani, this will be properly disseminated po. We will be going from one barangay to another to further inform the barangay. Kasi the last time, kasi virtual man ito, hindi man naka-attend marami because we are not allowed na marami sa session hall during the conduction of the committee hearing. So, ang gagawin po namin for the effectivity of this ordinance, we can visit the barangay or we can call let us say, we have 26 barangay, 10 lang to attend for a special meeting with them to further discuss this Ma'am, pwede ba na ito may bawaan base sa inyong hearing? Kaya aprobado na ba ni sa committee nimo or sige pa mo hearing? Oo. Sige pa man po. Actually, na-approve naman ito pero wala man problema because we are still hoping that if there will be some questions to raise, it is still okay po ito. We are still open for discussion for the betterment of the ordinance. Okay. Inyo bang napatawag ang in charge sa waste management o doon na ba tayo data kung pila katunilada ang mga basura nga naglangkob aning COVID-related nga mga waste? Actually, I don't have the, kasi the last time nag-imbita kami, they were not able to attend because meron po sila advance meeting. So, we hope kung meron man sila gusto i-contribute, the chair is still open for this. Kagawad Lolo, usa sa problema nga nakita nato din kay kung kini naghimutag ordinansya nga i-segregate ni siya, ang problema, istorya na mo si Sir Nonoy pareha kaghapon, wala pa di facility para sa mga kini ginatawag nato nga mga hospital waste nato. So, sir, hindi namin pinag-usapan ang hospital waste dito because the hospital waste meron po sila sarili. I'm sorry. Pero ang ginabot na kong ipasabot kagawad Lolo, na kining mga hazardous nga mga gamit related sa COVID, asa na siya ibutang karon? Kay wala man daytay facility ana sa city. Kaya nga, ilalagay din yan, sir, pero pwede man yan lagyan ng gamot. Pwede man sila isama, pero isegregate natin siya. Okay. So, sige lang. Kasi wala tayo, sir, excuse me. Yes. Sir, wala man kasi tayo dito. Tama yan sa'yo. Wala pa tayo dito na
place where to really ilagay ito mga ano, no? Ang ginagawa ng iba, actually yung mga ibang mga, let us say, hospital, no? Dinasegregate nila pero dinalaga nila ng gamot yan for disposal. At meron talaga tinatanggal. Siguro kagawad Lolo Kasaboy na dapat naagi tayo close coordination na ni sa waste management na to, no? Kay Yes, of course naman. Okay. Lastly, kagawad Lolo. Yes. Unsay silot ani? Unsay term ani kagawad Carlo? Penalty. Ay kagawad Carlo naman po. Unsay penalty ani? Okay, violation of the provision of this shall be punishable by a fine of 300 pesos on the first offense, pero nag-decide ang body during the committee level, 500 lang. 500. 500. First of Instead of 300, as a whole na lang, 500 na lang. Oo. First Kasi offense. alam mo, ano na, as a whole na yun, sir. Wala na first offense, wala na second offense. 500 lang. I see. So, every now and then, nga doon ay madakpan, wala na kwintada o first, second offense. But this will be, yes sir, this will be properly disseminated. Alam mo naman, kailangan talaga ito. Kaya nga, meron tayo committee hearing, ilang beses natin ginakonduct, and then, in-invite natin yung mga right person sa mga barangay. But nevertheless, ang gagawin namin ito is talaga we have to visit the barangays to further inform them about the said ordinance. Para at least yun hindi naka-attend for reasons hindi man sila ang iba, minsan sira ang Zoom nila, so we cannot blame them, hindi ba? So for the effectivity of the ordinance, we are willing to go sa barangay or perhaps call by 10 in a meeting about this and explain isa-isa para at least naman this will be effective in terms of implementation. Hindi pa man ito kaagad na implement, sir. Alam ko, tatagal pa itong problema natin sa COVID, no? So, we decided to have this kasi right now, nakikita natin kung saan-saan lang ang face mask na tinatapon. Hindi ba? Nakikita ninyo yan. Hindi natin alam kung infectious yun. Hindi ba? So, maging carrier sila. Okay. So, ang imong committee kagawad kasaboy na Committee on Environment, di ba? Hindi po. Unsa man eh? Under ito sa ano. Actually, hindi po ako nakawag ang Committee on Environment. But in the Sangguniang Panglungsod, anybody can pass file an ordinance regardless of your committee. I So see. pwede mo naman gawin co-author mo ang author, no? Yeah. Yes, oo. Hindi naman porque hindi mo committee, bawal sa'yo mag-pass ng ordinance or resolution. It's not that. Okay. You can invite him to be a part of the ordinance or resolution. information of kabrigada nato mga kagawad Lolo. Kinsa gid ay tinuod ang ato ang chairman sa Committee on Environment. please Ang environment, I am not so sure if it is Kagawad Siandi yata. I'm not so sure, no? Sa environment. Okay. Pero sir, ganito naman, no? Ito po, basahin ko ang prohibited acts. It is strictly prohibited for any person to commit the following acts which constitute a violation of this ordinance. Littering, throwing, and dumping of solid or used face masks and other COVID-19 protective gears and products in canals, streams, rivers, and other bodies of water, or leaving such waste in public places such as streets that may be blown away or scattered. So non-segregation or mixing infectious waste such as COVID-19 related waste with other domestic waste. So isegregate talaga ito, sir. To be effective para hindi maghalo-halo. Tama. So, ang Diba? Okay makita po. nga nagpataka lang og dump, it is already a violation of the ordinance. Opo, oo. Nindot ni, mas nindot ni labi na kung ma-implement yun ni para malimpyo na ang atong city Opo. gawa, di ba? Exactly, sir. Exactly.
Okay, so daghang salamat. Okay Well po. said kayo, kagawad. Okay, so you, Salamat sa imong panahon. sir, you pray that this will be effective, no? Ang ating purpose naman is, gusto natin tulungan ang mga tao, sir, hindi ba? Kasi hindi natin minsan makita, may mga nag-aikot dyan, yun, may diferensya ng mga tao. Out of their being, meron sila disorder, gamitin lang nila yun, face mask na natapon na, kawawa naman. May diferensya na siya, pagkatapos dagdagan mo pa ang kanyang problema, hindi ba? So one of the reason is to prevent the scattered of infectious diseases by putting these things in the right proper perspective. Okay, daghang salamat kayo, kagawad Lulu. Thank you po. Thank you very nice work. Thank you very much for calling po. God bless you. Thank you, thank you. So, Brigada Carlo, Right. Dili dahil siya may chairman dili sa siya Committee chairman. on Environment, no? So, concern Waste and Sanitation. concerned na po siya kayo, no? Concern lang siya kayo. Eh, Good. siguro- Muna nga di po nato dahil siya mabasol, Oo. Brigadang Bal, nga karon pa na pasaka kini, nga ordinansa kay, nagudta kapi, nagudta sa tuig, niya karon pa ta nagpahigayon o ginganing ordinance, no? Nagpasaka o ginganing ordinansa. Unya, bagi ba yan na siya sa proseso? Proseso. Napay committee hearing, consultation, and so on. Sa dili pa na siya mamahimong legal o applicable, Brigadang Bal. Kay usa sa mo reklamo ani sinunoy pareha. Asa na ninyo ibutang ron? Oh. Tinood, no? Another problem na sada na to, mga kabrigada. Right. O dyan, ikaduha, Brigada Carlo, ako nabantayan diri sa Jinsan, na atay daghang kayo mga ordinansa gihimo mulaod. Pero, ang atong mga basura, wala gyud. Hugaw gyud kayo ang atong mga daplin sa dalan, o bisag asa ka man to, lahi ra gyud, lahi ra. So, dapat matutukan siguro sa atong Committee on Environment, and at the same time, sa atong kasalukuyan nga pang-gobyerno karon o sa atong city official, Brigada Carlo. Dagang salamat mga kabrigada sa inyong pagtutok kakanamo sulod sa usa ka oras ug tunga dinhi sa atong programa. Salamat kanunay kaninyo mga kaigsunan, no? Biyernes karon, o buti pasabot nga mobalik ta sa Lunes sa atong pagban-uban dinhi sa atong tulumanon nga maghahatag kanato katinawan sa mga issues nga nagahilam bigit kanatong tanan. Apan ayon ninyo kalimti nga ang kalisod, ang kalisod dili mao'y magdikta kanato kun dili ang atong paningkamot sa atong kaugalingon ug ang pagpangayog tabang sa labaw makagagahom mao'y makahatag natong kadaugan ug kalig-on ug kalipay sa atong Panginoon. Kini inyong alagad Bal Gilaran. Kiniusab si kabrigada Carlo Guzman na duga-duga. Mubarog sa kamaturan, mubarog sa kangayan ug mubarog sa hustisya. Dinhi sa atong programa ang Encuentro.